Unang pinresenta ay ang witness na si Ramil Madriaga at base doon sa kanyang dalawang affidavit na iprinisinta, marami doon ay hindi substantiated. Kung pinakita ang mga attachments na ito, ang mga photographs na ito, karamihan ay grabbed from existing online posts. Napanood natin ngayong araw na ito yung pag-conduct ng Committee on Justice sa pagkikilatis nila ng reklamo at ibang mga attachments nito plus additional evidence na isinumiti sa kanila. Ang ebidensyang ito ay kinikilatis for the purpose of establishing probable cause. Well, yun ang kanilang sinasabi. But was it really that? Tingnan natin. Ang unang pinresenta ay ang witness na si Ramil Madriaga. At base doon sa kanyang dalawang affidavit na iprinisinta, marami doon ay hindi substantiated. Kung mapapansin ninyo tingnan lang po natin yung mismong kanyang pagtetestigo, binasa muna yung pangalawa na affidavit at ipinakita ang mga attachments na ito. Ano yung mga attachments niya? Karamihan ay mga photographs. Ang mga photographs na ito, karamihan ay grabbed from existing online posts sa ngayon. Now, ang sinasabi niya, unang ini-establish niya ay kung siya po ay may kakilala ni VP Inday. So, ang claim niya ay nagtrabaho siya kay PRD, including during his presidency, after the presidency, and then later on, tinurn over daw siya to VP Sara. Ang claim ni Madriaga, nag-handle siya ng paglilipat ng cash. Later on, ang sinabi niya ay hinala niya. Kumbaga, nabasa niya daw kasi yung 125 million na confidential funds kung kaya't idinuduktong niya doon sa mga pag-transport di umano ng mga cash na inutos sa kanya. Nag-narrate siya tungkol kay PRD at KVP. Allegedly. Ang allegation niya, ang mga drug dealers nga, hindi na natin masyadong narinig yung tungkol sa mga drug dealers and pogos and so on. Ang sinasabi lang ay, ang naaalala ko lang na, but correct me if I'm wrong, na itinuro niya ay yun nga, ang pinanggalingan ay yung confidential funds. Siya daw po ay, employed, ngunit yung employment niya ay off the books, meaning hindi siya official, pero binabayaran siya out of pocket. Habang siya po ay nagtetestigo, umiiyak siya. At may mga akusasyon siya na siya ay may mga threats na at may mga pinaghahandaan di umano doon sa pag-harm sa Pangulo at ang kanyang pamilya. So, bukod pa dito kay Madriaga, diniscuss din or in-examine din ang COA na in charge doon sa pagkikilatis ng confidential funds. At ang testigo niya ay base doon sa kanyang mga sinabi o sa affirmation ng kanyang mga sinabi sa pagdidinig sa Committee on Good Governance. Bukod pa dyan, during the time na siya po ay tumitestigo, nabanggit niya ang balita na denied na yung last appeal, yung appeal ni VP at ng OVP sa pagkikilatis ng Commission on Audit sa kanilang notice of disallowance. So, ano ang epekto nito? Kapag ang notice of disallowance o yung appeal dun sa within the agency ng notice of disallowance ay disallowed, in other words, hindi pinayagan yung kanilang motion for recon or yung kanilang appeal, maaaring idalhin ito sa hukuman and go all the way up to the Supreme Court. So, base dun sa notice ng Commission on Audit, may 160 days ang OVP or ang VP na mag-file ng kanilang motion for recon or mag-seek ng
judicial action doon sa kanilang sa pag-confirm ng disallowance ng kanilang documentation on the confidential funds. Ayon doon sa taga-COA, dinisallow ito based on nung una ang sabi niya ay hindi tama yung submitted documentation, pero binasa din yung decision at ang sabi ay ang pag-transfer to a different accountable officer. So, bukod dito, na-question din si Attorney Mike Poa base dun sa kanyang testigo sa Committee on Good Governance sa pagtatanggap di umano niya ng mga envelope. So, in-explain naman ni Attorney Poa na ang mga envelope na ito ay in the nature of reimbursements dahil madalas siya po ay naglalabas ng pera para dun sa mga humihingi ng tulong at saka minsan din pagka si VP ang may ginastos. Yun. Matapos ang kanilang mga testigo na diniscuss din o humingi ng subpoena duces tecum si Congressman Chel Jokno. Ngunit dahil may ilang mga requests for issuance of subpoena duces tecum, dahil may ilang mga requests for subpoenas duces tecum, nag-revert sila to the original motion which was filed by Congressman Percival Sendanya. At ang inapprove ng committee is mag-issue ng subpoena duces tecum to the Anti-Money Laundering Council na dalhin ang mga covered and suspicious transactions that were reported to them, if any, on Sara and Mans Carpio. Yun yung kay VP Sara and Mans Carpio, and any and all investigation reports na kaakibat nito. Bukod pa dyan na report na hindi pa rin binibigay ng OMB ang SALN ni VP Inday. Okay. So, ano ang tingin natin dito sa pag-conduct ng hearing? Well, unang-una, alam natin na pigil ang mga kongresista sa kanilang mga katanungan dahil nga hindi na sila pwede ng probing questions. Dahil kung probing questions, ito po ay magiging in the nature of a trial. So, bawal po ang trial, ito po ay evaluation lamang ng ebidensya in order to establish probable cause. Gayunpaman, walang pagpupulis sa mga kongresista sa kanilang mga manifestations kung saan maaari silang magsalita ng kahit ano pang sabihin nilang pag-aakusa o mag-establish ng non-existent facts o gumawa ng mga konklusyon na hindi naman din base sa mga ebidensya na kanilang kinikilatis. Ika nga ni Rust 5344 dito sa YouTube, what a cringy hearing. Kasi nga dun talaga sa manifestations makikita yung mga mga non-related statements o kaya mga statements na overreaching. Hindi naman base dun sa tinatanong, hindi naman base dun sa established na ebidensya, napakalawak ng kanilang discretion sa kanilang sinasabi pag hindi sila nagtatanong sa mga witness. In general, however, maganda na rin yung pag-file sa Korte Suprema because napilitan yung House to limit their movements solely doon sa pagtatanong at ng clarificatory questions. Hindi perfect yung kanina at medyo napaparol ako ng mata doon sa mga conclusions na ginagawa ng ilang mga kongresista at din sa kanilang mga medyo overreaching statements. Gayunpaman, ito still a good thing na limitado yung kanilang pagtatanong. Halimbawa rin, dun sa pagtatanong kay Attorney Poa, medyo malabo kasi
parang pinapalabas na yung tinanggap niya na envelope ay di umano'y pagbibigay ni VP instead of in the nature of a reimbursement. Okay. Bukod pa dyan, marami doon sa mga prinisinta, they do not implicate the Vice President directly. Ang sinasabi is the Vice President is the accountable or one of the accountable officers doon sa pag-disburse ng confidential funds. Gayunpaman, ang pagdidistribute ng envelope, hearsay pagdating sa kung galing ito sa Vice Presidente o hindi. Bukod pa dyan, yung pag-liquidate at accept ng mga liquidations and so on relied on recommendations of dun sa mga officers that were in the field or were actually conducting the intel operations. Kapag ganyan, kapag ang accountable officer o ang head of agency ay gumawa ng desisyon base doon sa rekomendasyon ng mas nakakaalam. Halimbawa, yung mga taong directly involved in a project, yan po ay hindi binibigyan ng kumbaga leeway sa government procedures. Ito po ay desisyon ng Korte Suprema na tinatawag natin the Arias ruling. Doon sa ruling na yun, kapag nagre-rely ang Cabinet Secretary, halimbawa, doon sa recommendation ng Bids and Awards Committee kung sino ang papayagan na maging na ma-awardan ng kontrata, yung reliance ng head of agency on that recommendation is usually hindi siya mako-consider na attended with bad faith o may kasalanan siya. Dahil nga, hindi naman siya mismo ang nag-imbestiga, but as head of agency has to rely on committee heads, division heads, etc. So, medyo magkakaroon ng So, kumbaga, pagdating dun sa mga recommended na actions na ginagawa ng presidente, malaki pa ang leeway or malaki pa ang kanyang depensa. Pagdating naman doon sa testigo ni Ramil Madriaga, maraming nakikita natin na puro hearsay. Na ito daw, may mga ganun siyang mga explanation. At wala siyang substantiating evidence pagdating doon sa mga sinasabi niya tungkol sa pera. Walang resibo, walang photographs. They're all mere insinuations on his part or claims on his part. Well, for the most part. So, yun po ang impressions natin for now. Of course, papanoorin namin uli at lalaliman namin ang pagkikilatis, pero ito po ang nakikita nating obserbasyon sa ngayon. Ngayon, mayroong mga manifestations at natuwa naman ako na may ilan talagang tumidepensa kay VP Inday doon sa Kongreso katulad ni Congressman Paulo Marcoleta at ni Congressman Nazal. Significant po yung sinabi ni Congressman Nazal, na ang pag-tweet nila doon sa denial ng appeal ng OVP pagdating sa kanilang notice of disallowance cannot be used as to show any wrongdoing yet in the absence of its finality. Sabi ni Ma'am Laila CV, I'm a CPA. An occasion that Attorney To is mentioning can be categorized as a representation which doesn't 100% need a receipt. Sabi nga niya, do you realize how pathetic that would look? Tama ba yan? So, yun. Okay. So, yung mga nagtatanong, yung mga totoo ba na pinababalik ang 73.3 million na disallowance? Wait po, hindi po ganyang kasimple yan. Unang-una, nagkaroon ng disallowance. Ang disallowance ay based on, dun sa sinasabi ng COA, two things. Number one, mali yung documentation. At number two, nag-transfer ng accountable officer. So, these do not go into whether or not it was spent incorrectly.
Number one goes into documentation, and number two, it goes into who the accountable officer is. It is not about the spending or not directly about the spending. Gayunpaman, ang finding ng COA is that since hindi approved yung ganitong in liquidation nila, then it is presumed that the disbursement was inappropriate and therefore babalik yung pera. Out of the 125 million, supposedly, 73.3 million ang di umano'y dapat ibalik. Sinasama ng mga kongresista yung 300, so more or less, million na andun na dinisallow sa Department of Education. However, pinoint out ng COA na hindi pa final at undergoing audit pa lang yung confidential funds sa Department of Education. At tingin ko dyan, hindi yan aabot in time for the termination